Mainit ang araw sa labas ng St. Martin General Hospital. Sa lilim ng isang puno ng akasya, tahimik na naghihiwa ng buko si Elvin, isang masipag na vendor na kilala sa lugar. Araw-araw siyang nandoon, pitpit ang kanyang kariton, maliit na yellow chest at walang palyang ngiti. Mula alas 7 ng umaga hanggang hapon, masigasig siyang nagbebenta sa mga dumaraang pasyente, bisita at mga staff ng ospital. Hindi man marangya ang hanap buhay, marangal at malinis ang kanyang pagkatao. Sa dami ng taong dumaraan sa ospital, isang babae ang lagi niyang inaabangan, si Doktora Leia Angeles. Bihis na bihis sa kanyang puting coat, laging nakaayos at may matalas na tindig. Hindi lang siya maganda, kundi kilala ring mahusay sa kanyang larangan. Bagamat abala ito palagi, hindi maiwasan ni Elvin na mapatitig. Sa puso niya, tila ito na ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Matalino, maganda, at mabait. Ilang linggo ang lumipas at hindi na niya kayang itago ang damdamin. Habang bitbit ang isang pulang rosas na binili pa niya mula sa isang tindera pa sa kanto, nilapitan niya si Doktora habang ito'y palabas ng ospital. "Doktora Leia, pwede po ba kitang makausap sandali?" Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinubukang maging magalang. "Alam kong wala po akong karapatan, pero gusto ko lang pong sabihin na matagal na po akong humahanga sa inyo." Lumingon si Doktora Leia at sa halip na mapangiti, ay napataas ang kilay. Umikot ang mga mata niya. Sa kanya tiningnan si Elvin mula ulo hanggang paa. "Ikaw? Buko vendor ka lang. Anong karapatan mong ligawan ng isang tulad ko?" Malakas ang kanyang tinig, sapat para marinig ng mga nurse na napahinto sa likuran, napuno ng tawa at bulungan ng paligid. Tumahimik si Elvin, pilit ngumiti kahit na nabasag na ang puso niya. Hindi siya sumagot, bagkus ay tahimik na naglakad palayo, dala ang pulang rosas na ngayoy tila wala ng saysay. Hindi na muling nakita si Elvin kinabukasan. Bakante ang dating may siglang pwesto ng buko. Sa kabila ng kanyang sikmurang sakit, isang pangungutya ang bumalot sa alaala niya. Pero sa puso ni Elvin, ang sakit na iyon ay hindi dahilan para sumuko, kundi isang apoy na magsisimula ng kanyang pagbangon. Gabi na nang makauwi si Elvin sa kanyang maliit na inuupahang silid sa may eskinita ng tondo. Walang ibang laman ang kanyang kwarto kundi isang banig, isang lumang bentilador, at isang mesa na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Naupo siya sa gilid ng banig. Hawak pa rin ang nalantang rosas na kanina'y buong tapang niyang inialay. Hindi niya inakalang ang simpleng pagtatapat ay magiging dahilan ng kahihiyan at sakit na hindi niya kayang ikwento kahit kanino. Sa katahimikan ng gabi, muling pumatak ang luha mula sa mga mata ni Elvin. Hindi dahil sa pagkakabasted, sanay siya sa pagkatalo sa buhay, kundi sa paraan ng pagtanggi, mapanlait, walang pakundangan, at sa harap ng madla. Para bang pinaramdam sa kanyang wala siyang karapatang umibig sa kahit isang taong mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit habang pinapahid ang luha, may bumulong sa kanyang isip. Kung hindi niya kayang tanggapin ang pagkatao ko ngayon, marahil panahon na para baguhin ko ang kapalaran ko. Kinabukasan, isinara niya ang kariton. Bago pa man itanong ng mga tao kung bakit, lumuwas na siya patungong Nueva Ecija, kung saan naroon ang kanyang tiyuhin na may maliit na lupaing sinasaka. Tinanggap siya nito ng buong puso at binigyan ng trabaho bilang tagapangalaga ng gulayan. Doon nagsimula ang tahimik ngunit makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay. Malayo sa lungsod, malayo sa alaala ng pangbabastos, pero malapit sa pangarap na bumangon. Habang nagpapahinga sa gabi, nagsimulang magbasa si Elvin ng mga librong iniwan ng kanyang pinsang dating IT student. Naengganyo siya sa mundo ng teknolohiya, e-commerce at online business.
Dahan-dahan siyang natutong gumamit ng laptop na iniregalo ng kanyang tiyuhin at nagbukas ng maliit na online page para magbenta ng prutas at gulay mula sa kanilang taniman. Simpleng hakbang, pero may malinaw na direksyon. Hindi na siya ang dating Elvin na naghintay ng awa. Siya na ngayon ang lalaking handang lumaban. Hindi madali ang daan. Ilang beses siyang nabigo sa orders, na-scam ng buyers, o nawala ng koneksyon ng internet. Pero sa bawat pagsubok, mas tumitibay ang kanyang pasya. Hindi na niya layunin ang mapansin ni Dr. Leia, kundi ang patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo kahit ilang ulit siyang ilugmok ng mundo. Lumipas ang 6 na buwan at unti-unting nakilala sa online ang munting negosyo ni Elvin na pinangalanan niyang Buko Vida. Nagsimula lamang ito sa mga order ng niyog, saging at gulay sa mga karatig bayan. Ngunit lumawak ang abot sa mga restaurant at maliliit na tindahan sa lungsod. Hindi man ganap na eksperto, nagsikap siyang matuto ng tamang inventory, delivery system at marketing sa bawat matagumpay na order. Nadarama niya ang kaunting tagumpay, tahimik ngunit totoo. Isang araw, nakilala niya sa isang online webinar si Mr. Greg Alvarez, isang investor na advocate ng mga startup na may sustainable na local impact. Napansin nito ang sistema ni Elvin at sinabing bukas siyang tumulong kung mapapakita ni Elvin ang tamang business model. Sa loob ng 3 buwan, nagsumikap si Elvin gumawa ng proposal, inaral ng logistics, at bumuo ng core team na binubuo ng mga kabataang mula rin sa probinsya. Hindi nagtagal, tinanggap ang proposal ni Elvin sa tulong ng puhunan mula kay Mr. Alvarez. Naisilang ang bagong pangalan ng negosyo, Green Drop, isang eco-friendly logistic and supply platform na konektado sa mga lokal na magsasaka. Si Elvin ang naging CEO, hindi dahil sa diploma, kundi sa kanyang malasakit, sipag at konkretong resulta. Mula sa pagiging simpleng vendor, isa na siyang kilalang social entrepreneur. Ngunit hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan. Sa bawat pagpupulong, bitbit pa rin niya ang kababaang loob. Hindi niya pinagmalaki ang tagumpay at lalong hindi niya ginamit ito para ipamukha sa iba. Ngunit sa puso niya, may bahagyang pag-asang sana balang araw makita siya ni Dr. Leia, hindi bilang buko vendor na itinaboy, kundi bilang lalaking pinanday ng sariling pawis. Hanggang sa isang araw, isang imbitasyon ang dumating. Isang medical conference sa Maynila ang naghahanap ng mga local logistic partners para sa supply chain ng medical goods. Isa sa mga keynote speakers, si Dr. Leia Angeles. Hindi sinasadya, ngunit tila ang tadhana ay muling gumuhit ng pagkakataon. Muling tumapak sa Maynila si Elvin, makalipas ang mahigit 4 na taon. Hindi na siya ang dating binatang may suot na luma at amoy paaraw na polo. Ngayon, maayos ang kanyang bihis, dark slacks, long sleeves, at eleganteng relo na regalo ng isang business partner. Pero higit sa lahat, dala niya ang bagong pagkatao. May kumpiyansa, may direksyon, at may tahimik na dignidad. Sa loob-loob niya, hindi siya bumalik para magyabang, kundi upang tuparin ang isang adhikaing mas malaki pa sa personal na sugat. Ang medical conference ay ginanap sa isang hotel na dati dinadaanan lang niya noon habang naglalako ng buko. Sa likod ng stage, makikita ang logo ng Green Drop, opisyal na logistics partner ng event. Habang iniikot niya ang venue kasama ang operations team, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. May ilan sa mga dating nurse ng ospital ang tila hindi makapaniwala sa pagbabagong anyo niya. Ngunit wala siyang sinabi. Tahimik lamang siyang ngumiti. Pagkatapos ng opening remarks, isang malakas na palakpakan ang bumungad nang ipakilala ang susunod na speaker. Dr. Leia Angeles, Head Cardiologist and Community Health Advocate.
Tumayo si Alvin sa isang gilid ng hall at sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taon, muling nasilayan ang babaeng minsang dahilan ng kanyang luhang naging apoy. Eleganteng-elegante pa rin si Leia, ngunit may napansin siyang kaibahan. Mas maputla, mas payat, at tila may lungkot sa likod ng matatalim nitong mata. Nang matapos ang talumpati ni Leia, lumapit sa kanya ang event host. "Ma'am, ang partner natin sa Green Drop ay narito rin. Gusto niyo po bang makilala si Mr. Alvin de la Cruz, CEO?" Saglit na napahinto si Leia. Para bang may kilalang tunog ang pangalan, ngunit hindi niya agad makonekta. Nang humarap sa kanya si Alvin at mag-abot ng kamay, doon siya tuluyang napatda. Bumukas ang bibig niya, ngunit walang lumabas na salita. "Nice to meet you again, Doktora." Mahinang bati ni Alvin, may ngiting mahirap basahin. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng alaala kay Leia. Ang buko vendor, ang rosas, at ang mga salitang hindi na niya mababawi. Pagkatapos ng conference, matagal pang nakatayo si Doktora Leia sa likod ng stage. Hawak ang papel ng kanyang speech na ngayon ay gusot na sa higit na pagkakapisil. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa tenga niya ang mga salitang, "Nice to meet you again, Doktora." Hindi siya makapaniwalang ang taong minsan niyang ipinahiya ay siya na ang CEO ngayon ng isa sa pinagkakatiwalaang logistic provider sa bansa. Parang suntok sa sikmura ang katotohanan iyon, at hindi niya matanggap na wala siyang alam sa naging kwento nito. Pagbalik niya sa kondo ay tumambad ang katahimikan. Dati, puno ng tawanan at halakhakan ang bahay na iyon tuwing kasama niya ang nobyo niyang si Dr. Marquez. Ngunit, ngayon ay bakanting espasyo na lang ito ng mga alaala. Iniwan siya ni Marquez 1 taon na ang nakalipas matapos mawalan siya ng tiwala sa sarili at mawala ng direksyon ng kanyang buhay. Ang mga investment na sinubukan niyang pasukin bilang sideline, isang health spa at isang cosmetic clinic, ay parehong nalugi. Sa ospital, unti-unti na rin siyang nawala ng respeto mula sa mga kasamahan. Noong araw na iyon, tumingin siya sa salamin at halos hindi niya makilala ang sarili. Hindi na siya ang doktora na may kinang sa mata at kumpiyansa sa bawat hakbang. Sa halip, isa na siyang babaeng pagod, emosyonal, at tila nawala ng saysay ang mga tagumpay. Napaisip siya, paano kung hindi niya pinagsarahan ng puso noon ang tulad ni Alvin? Paano kung mas pinairal niya ang kababaang loob kaysa sa pride? Ang tanong ay tila martilyo sa kanyang konsensya. Hindi niya alam kung paano siya titingin sa mata ng taong minsan niyang hinamak. At sa kabila ng tagumpay ni Alvin, ang mas matindi pang sakit ay hindi dahil sa magtagumpay ito, kundi dahil sa mata nito, nakita niya ang isang lalaking mas totoo, mas buo, at mas mabuting tao kaysa sa sarili niya ngayon. Nakatulala si Leia habang hawak ang lumang cellphone. Sa isang iglap, binuksan niya ang search bar at tinatype ang pangalan ni Alvin. Kasunod nito ang sunod-sunod na balita, articles at panayam. Habang binabasa ang mga kwento ng tagumpay nito, hindi niya mapigilan ng luhang muling bumalong sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap niya sa puso na baka hindi lang siya ang nawalan, baka siya rin ang tunay na talunan. Lumipas ang ilang linggo matapos ang medical conference, ngunit hindi pa rin matahimik si Doktora Leia. Tuwing isinasara niya ang mata, si Alvin ang naaalala niya. Hindi na lang ang buko vendor, kundi ang mahinahong CEO na may panatag ng ngiti at mga matang tila nagsasabing, "Kaya ko, kahit iniwan mo ko." Sa kabila ng kanyang pride, may bahagi sa puso niyang gustong itama ang pagkakamali. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero parang kailangan niyang humingi ng tawad kahit pa huli na ang lahat. Isang hapon, habang naglalakad sa lobby ng isang bagong bukas na health center, napahinto siya sa isang bulletin board. "Green Drop,
Health Outreach Caravan. Partner, Dr. Lea Angeles. Ang nakasulat, nanlaki ang mata niya. Hindi siya inabisuhan na ang bagong outreach program ay kasama pala sa logistic team ni Alvin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang batok. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mas lalo siyang mabaon sa hiya. Dumating ang araw ng outreach mission. Sa barangay covered court, maraming pasyente ang pumila. Bit-bit ang kanilang reseta at pag-asang mabigyan ng libreng gamot at konsultasyon. Abala si Lea sa pagtanggap ng mga pasyente, pero hindi maiwasang mapalingon-lingon. Hanggang sa dumating si Alvin, suot ang simpleng polo at ID lanyard ng Green Drop. Tahimik lang itong nag-aasikaso sa logistic team. Hindi siya pinansin. Sa ilang pagkakataong nagkakasalubong ang kanilang mga mata, si Lea ang unang yumuyuko. Hindi na itong kumpiyansang doktora na sanay lumaban ng tingin. Sa bawat ngiti ni Alvin sa ibang tao, tila tinutusok ang puso niya. Hindi niya alam kung mas masakit ba ang panlalamig nito o ang katotohanang tila hindi na siya nito iniisip. Natapos ang araw na halos hindi sila nag-usap. Ngunit habang papauwi si Lea, bit-bit ang pagod at bigat ng loob. May isang bagay siyang naunawaan. Mas masakit pala ang hindi pinapansin kaysa sa pinagsabihan. At ngayon, siya na ang lumalapit. Tila si Alvin naman ang hindi handang bumalik. Ngunit sa puso niyang punong-puno ng pagsisisi, buo ang desisyon niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nakukuha ang respeto ng lalaking minsan niyang itinulak paalis. Lumipas ang ilang araw mula nang magkasama sila sa outreach mission. Ngunit, hindi pa rin mawala sa isip ni Lea ang presensya ni Alvin. Sa tuwing sinasara niya ang mata, naaalala niya ang paraan ng pagsulyap nito. Hindi galit, ngunit malamig. Hindi na siya sanay sa ganoong pakiramdam. Noon, siya ang nilalapitan. Siya ang sinusuyo. Pero ngayon, siya ang tila gustong mapansin. At sa bawat sandaling hindi siya pinapansin ni Alvin, lalong lumalalim ang kirot sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magpadala ng mensahe kay Alvin sa pamamagitan ng email. Formal, diretso, at may pasasalamat sa matagumpay na event. Ngunit walang tugon. Sinundan niya ito ng isang maikling chat sa social media. Hi Alvin, salamat muli sa support ng Green Drop. Sana makapagkape tayo minsan. Ilang oras, ilang araw ang lumipas. Nabasa ang mensahe, pero hindi sinagot. Doon na siya tuluyang nabalisa. Hindi dahil sa pride, kundi dahil ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na pagtanggi. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, muling bumalik ang alaala ng araw na pinahiya niya si Alvin sa harap ng mga nurse at staff. Inakala niyang wala na iyon sa kanya. Pero ngayon, siya na ang tila kinakaligtaan. Doon niya lubos na naintindihan ang sakit. Parang unti-unting binabalikan ng tadhana ang kanyang mga salita at ibinalik ito sa kanya bilang paniningil. Hindi niya inakala na isang buko vendor noon ang magpapaikot sa damdamin niya ngayon. Habang sinusubukang maging abala sa trabaho, ramdam pa rin ni Lea ang bigat sa dibdib. Sa mga pasyente, pinipilit niyang ngumiti. Sa mga kaibigan, nagpapanggap siyang masaya. Ngunit sa bawat katahimikan, bumabalik ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Paano kung hindi na niya ako mapatawad? Mas mahirap pa itong dalhin kaysa sa alinmang pagkatalo sa karir o relasyon. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa klinik, bigla siyang napahinto sa harap ng isang maliit na coffee shop. Sa loob, nakita niya si Alvin, nakaupo, nakangiti, habang kausap ang ilang kabataang empleyado ng Green Drop. Sa kabila ng salamin, nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Ngunit tulad ng dati, isang maliit na tangulang ang ibinigay nito. Saka muling bumaling sa iba. Hindi na nakatiis si Lea. Isang umaga, matapos ang mahabang gabi ng pag-iisip, nagtungo siya sa main office ng Green Drop. Wala siyang dalang appointment.
Wala rin kasamang pride. Ang tanging dala niya ay tapang. Ang tapang na harapin ang isang taong minsan niyang itinulak palayo. Pagpasok sa building, hindi niya maipaliwanag ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa kaba ng rejection, kundi dahil alam niyang karapat-dapat lang siya sa anumang tanggapin niya mula rito, kahit ito'y katahimikan. Maya-maya, inalalayan siya ng receptionist patungo sa opisina ni Alvin. Tahimik lang si Leia habang hinihintay itong lumabas mula sa meeting room. Nang bumukas ang pinto, isang tahimik na saglit ang lumipas. Nagtagpo ang kanilang mga mata at hindi na niya kayang umiwas. "Pwede ka bang makausap, Alvin?" Mahinang tanong ni Leia. Tumangulang ito at itinuro ang maliit na conference room sa gilid. Sa wakas, ito na ang sandaling matagal niyang kinatatakutan at inaasam. Umupo si Leia, inilapag ang kanyang bag, at tiningnan ng diretso si Alvin. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Panimula niya, halos boses ay nanginginig. "Alam kong hindi mo ito kailangang pakinggan, pero matagal ko na itong dinadala. Mali ako, maling-mali ako." Natahimik ang silid. Walang sagot mula kay Alvin, pero hindi siya tumigil. "Hindi ko dapat sinabi sa iyo yun noon. Hindi ko dapat ipinahiya ka. Lalo na't hindi ko alam ang laman ng puso mo." Tumango si Alvin, saka tumingin sa bintana. "Leia, hindi kita kinamuhian. Nasaktan lang talaga ako noon. Pero sa totoo lang, kung hindi mo ako'y tinulak, baka hindi ako narito ngayon." Tahimik, mabigat, pero hindi galit ang tono ni Alvin. Bagkus, may halong pasasalamat at pangunawa. Hindi inaasahan ni Leia ang ganong sagot. "Kaya mo pala akong patawarin?" tanong niya. "Matagal na," sagot ni Alvin. "Pero ngayon lang kita muling nakita bilang totoong tao, hindi bilang doktora." Napayak si Leia, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi sa paggaan ng kalooban matapos ang mahabang panahong binigatan ng pride. Sa wakas, nailabas niya ang matagal ng pasanin, at sa kabila ng lahat, sa gitna ng katahimikan, naroon si Alvin, hindi bilang lalaking may galit, kundi bilang lalaking natutong magpatawad. Isang bagong yugto ang tila nagbubukas, ngunit hindi pa malinaw kung saan ito patutungo. Mula nang magkausap sila ni Alvin, tila ba may nabunot na tinik sa puso ni Leia. Hindi man bumalik agad ang dati nilang samahan, naramdaman niyang may pintuan ng unti-unting bumubukas. Mas magaan ang bawat araw, mas malinaw ang paghinga. Sa unang pagkakataon, matapos ang 4 na taon, tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng hindi perpekto, pero marunong nang umamin sa pagkukulang. Nagkita silang muli sa isang conference tungkol sa nutrition at healthcare access sa mga rural areas. Hindi na siya ang nag-imbita, kundi si Alvin mismo. "Doktora, baka gusto mong magbigay ng lecture tungkol sa epekto ng food insecurity sa kalusugan." Anito, bit-bit ang magaan ng ngiti. Hindi na siya tinawag sa kanyang first name, pero ngayon, ang respeto ay halatang may halong paghanga. Ngumiti pabalik si Leia. "Oo naman, salamat sa tiwala." Habang nagtutulungan sila sa proyekto, unti-unting bumabalik ang kulitan, ang mga kwentuhan sa lunch break, at ang simpleng mga tinginan na puno ng pag-unawa. Hindi na sila nagmamadali. Hindi rin sila naghahanap ng eksaktong label. Sapat na ang presensya. Sapat na ang katahimikan na hindi awkward. Sa bawat pag-uusap, naroon ang katahimikan ng dalawang pusong parehong sugatan noon, pero ngayon marunong nang makinig sa tibok ng isa't isa. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na community outreach, inimbitahan ni Alvin si Leia sa isang tahimik na karinderya. "Dito ako madalas kumain noon. Naaalala mo pa ba to?" tanong niya habang nagbubuhos ng sabaw sa bulalo. Tumango si Leia, napangiti. "Naalala ko, dito rin kita tinanggihan dati." Humigop siya ng sabaw, saka nagbiro.
masarap pa rin pala. Kahit puro alaala. Pareho silang natawa. Hindi masakit, kundi puno ng pag-asa. Habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng buwan, walang direktang pangakong binitawan. Ngunit sa paraan ng paglalakad nila, magkatabi, dahan-dahan, magaan, alam nilang may bagong simula na silang pinapanday. Hindi man tiyak kung saan hahantong, sigurado silang handa na silang harapin ito, kasama ang isa't isa. Lumipas ang mga buwan at mas lalong naging malapit sina Leia at Elvin. Mula sa pagkakabali ng nakaraan, unti-unti nilang binuo ang bagong kasaysayan. Wala nang galit, wala nang hinanakit, tanging respeto, tiwala at dahan-dahang pagmamahal. Hindi man nila sinabi agad, ngunit bawat sulyap at galaw ay may sinserong damdamin. Ang dati nilang agwat ng propesyon, estado at nakaraan ay wala nang saysay ngayon. Isang gabi, habang nasa ilalim sila ng mga ilaw ng kampanya ng isa sa mga barangay outreach program, humawak si Elvin sa kamay ni Leia. Kung noon ay hindi pa tamang panahon, siguro ngayon ay oras na. Aniya, tahimik si Leia. Pero nang makita niya ang mga mata nitong puno ng sinseridad, dahan-dahan siyang tumango. Oo, Elvin. Ngayon na handa na ako. Dahil ngayon, nakikita na kita hindi bilang taga-benta ng buko, kundi bilang taong higit pa roon. Makaraan ng 6 na buwan, isang simple pero taos-pusong proposal ang ginawa ni Elvin sa lugar kung saan sila unang nagkita, sa ilalim ng puno ng akasya sa labas ng ospital. Walang mamahaling singsing, isang maliit na kahon lamang na may simpleng band. Pero ang kahulugan ay napakalalim. Si Leia, na dating tumalikod sa kanya, ngayon nakangiting lumuluha habang nagsasabing oo. Hindi dahil sa pressure, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal. Ang kanilang kasal ay ginanap sa isang maliit na chapel sa probinsya. Dinaluhan ng mga taong minsang naging bahagi ng kanilang magkaibang mundo. Mga doktor, may vendor, may volunteer, may magsasaka. Wala lang class divide, wala lang kahihiyan, tanging pagmamahalan ang nangingibabaw. Sa bawat panatang binitiwan nila, naroon ang mga aral ng nakaraan na minsang lumaban ng pride, ngunit nanaigang puso. At sa huli, pinatunayan ng tadhana na kahit gaano kalayo ang agwat ng mga bituin, kapag itinakda nitong magtagpo ang dalawang kaluluwa, wala itong pakialam sa propesyon o yaman o sa nakaraan. Ang mahalaga, pareho silang natutong magmahal muli ng totoo, ng buo at ng may pagpapakumbaba. Sapagkat sa tunay na pag-ibig, tadhana man ang nagsimula, ang dalawang puso pa rin ang siyang magtatapos. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay kundi sa kabutihan ng puso. Matutong huwag husgahan ng isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo, sapagkat maaaring siya ang taong itinadhana para sa iyo. At diyan nagtatapos ang isa na namang kwento ng buhay na puno ng aral, damdamin at pag-asa. Sa dulo ng bawat pagsubok, may liwanag. At sa bawat kwento ay may dahilan. Ako si RC, at ito ang RC Radio. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At ikaw na nanood ng video na ito, taga saan ka? Gusto kong malaman kung hanggang saan umaabot ang ating mga kwento. I-comment mo na sa baba. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat at magmahal ng totoo.